beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Ako si Federico Evangelista. Medyo magulo. At saka maraming kalat nga. Saka yung mga tao nung walang galing disiplina. Pero sa ngayon, medyo naayos na dahil may mga batas tayo sinusunod. Maganda na para sa akin yung Maynila ngayon. Tingin? Opo, basta may mga disiplina bawat isa sa atin. Kaya natin pagandahin ang Maynila. Hanap kita Manila, ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Ako si Alfredo Buena. Pasko niya Manuel. Baby, kaya-kaya. Ano? Basta ang tao sumusunod. Ang kababago ng itsura ng Maynila ay disiplina ng bawat sarili ng tao. Walang disiplina ang tao, kahit sinong leader, walang asenso. Lupat ng wapo, disiplina, mas marami sa pusa. Yung mga kurap. Pero may open mind nila yung mga tao. Bigyan ng tamang sapat na seminarya, bigyan ng sapat ng pamamahay, trabaho. Tuloy-tuloy yan. Sinsado Manila. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Ako si Marquez Mendoza, vendor sa loob ng resort. Kasi sa aking pagdaanan na rin dito sa Manila, noong kahit walang masyadong establishmentong lugar, masasabing napagaganda na ng Manila kasi hindi na nila kailangan gumastos ng malaki para maiano na maayos at maganda ang Sa pagtatanim lang, hindi mo na kailangan masasabi pa rin natin maganda ang Maynila. Sa ngayon, puro budget, puro para lang masabing mapaganda ang Maynila. Sa panahon ko kasi, hindi ganun kalakihan ang sweldo, ang masasabi na pinagkakakitaan ng bawat isa. Pero, mabibili natin kung ano ang naisin naming bilhin, na hindi naman ganun kaluho. Mas marurunong o masasabing, hindi man kalakihan ng budget tungkol sa pag-aaral, pero di hamak na mas marunong doon ang mga tao kaysa sa ngayon na puro kulang pa rin ang edukasyon. Okay po. Kulang pa rin ang kakayahan, kumbaga, hindi na po napupursige maigi. Na hindi namin alam kung sa magulang o sa eskwelahan o sa teacher. Sa tingin ko, mahihirapan na dahil iba-iba ang pananaw na sa posisyon ng pamahalaan, di ba? Noon masasabi man na nabibigyan ng tamang solusyon. Hindi kagaya ngayon, ang solusyon para sa kanila is budget. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Ang itsura ng Maynila noon medyo paluma. Pero hindi magulo. Parang payapa lang ang takbo ng buhay. Hindi katulad ngayon, magulo na. Pagkakaiba niya yun.
Pero, noon kakaunti pa mga tao. Ngayon marami ng tao. Okay. Kaya ang environment natin ay bago. Kaya, magkakatulungan lang ang mga tao. Kasi, pag hindi magkakatulungan, walang magandang kailangan magkaisa, magtulungan. Para sa ganun, makita natin ang pagbabago.